atin siyang masamba. At sa umaga po natin yung ating pinag-aaralang Ebanghelyo na sulat nga ni Lucas. At tayo ay nasa verse 46 to 56 na sa umagang ito. Okay? Kung may hawak kayong Biblia, buksan niya po doon para madali na tayong magbasa mamaya. So bago po natin basahin ay nais lang din muna nating bigyan ng kaunting background tulad nga ng nung nakaraan ay nakita po natin yung sabi nga natin awit din kung tutuusin yun ni Elizabeth na ating natunghayan at napagbulay-bulayan. Ngayon naman ay ang awit naman ni Maria. Ano? At sabi ko nga sa inyo nung nakaraan ay kumbaga sa sobrang excitement ni Elizabeth ay hindi na nakapagsalita si Maria eh. Ano? Puro siya na lang yung nagsalita. Ano? Seems like that. Ano? Although pwede rin naman na si Maria ay dahil nga sa natanggap niyang balita na siya ay siya yung magdadala, siya yung magbubuntis nung iniintay nilang Mesiyas, ay medyo naano din siya, yung tinatawag nga natin na hindi pa nag-seek in sa kanya, medyo pinag-iisip-isipan niya mabuti, kaya nakinig lang siya ng nakinig. Pero eventually, sumagot din siya o nag-response din siya sa kanilang pag-fellowship nga ni Elizabeth. At ito naman yung kanyang response, pag-aaralan natin ngayong umaga. Yung tinatawag na Mary's Song. Na dito makikita po natin mamaya, na ang awit po ni Maria ay masasabi natin na napaka-God-centered po talaga. Yung kanyang mga binigkas sa kanyang mga awitin ay yung mga salita na tungkol talaga sa Diyos. Kung sino ba ang Diyos, ano ba ang Diyos, at ano ba yung mga ginawa ng Diyos. Talagang tutok na tutok sa Diyos lang. At syempre dahil ang tawag nito, kilala niya ang Diyos, mayroon din siyang response dito, mayroon siyang pagtugon na makikita nga natin mamaya. Yung kanyang tinatawag na pagtugon ay una may pagpapakumbaba, at mayroong yung pagpapasalamat, grateful siya, dahil nga sa pagkakilala niya sa kanyang Diyos at yung ginawa nga ng Diyos sa kanya. Na kung tutuusin, yung ginawa ng Diyos na ito ay may kinalaman naman talaga sa pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. At makikita din natin dito yung talagang sobra-sobrang pagtitiwala, yung trust ni Elizabeth sa Panginoon. At dahil dito nga, makikita din natin bukod sa kanyang pagpapakumbaba, makikita din natin yung patuloy na pagbibigay nga niya ng parangal. Na siya nating binabanggit nga rin kanina. Na yung papuri, parangal na nararapat lamang sa Panginoon. At dahil nga ganito yung awit ni Maria, masasabi din natin na ito talaga ay awit niya, pero kung tutuusin, ito po ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na gabay. Sa kung paano dapat tayo mabuhay bilang mananampalataya. Sa ating tinatawag na Christian life. Kumbaga parang pinakaano ito, kumbaga sa pagkain, recipe ito. Kung paano lutuin. Recipe ito life, kung paano tayo dapat mabuhay. Kumbaga, kanta nga niya ito, pero nagmumukha rin po itong parang lecture. Lecture sa atin, na tayo kanyang sinasabihan kung papaano yung tamang pamumuhay ng isang mananampalataya. Okay? Although, sabi nga natin, itong matutunghayan natin, o itong pinag-aaralan natin sa buhay ni Maria, ay napaka, talaga ito, yung tinatawag natin na extraordinary. Kasi, isang beses lang ito nangyari sa kasaysayan, at sa buhay lang ni Maria ito nangyari, hindi ito araw-araw na nangyayari na mayroong tinatawag na babaeng magiging anak o magiging ina pala, ni Jesus.
Isang beses lang ito nangyari at kay Maria lang ito nangyari. Ano? So talaga ito na ito'y pangyayaring ito sa buhay ni Maria ay may kinalaman nga, sabi natin, sa kasaysayan ng pagliligtas na ipinangako ng Panginoon. Ano? At sabi nga natin ay ito po ay napakahalaga. Ano? Na makita natin itong halimbawang ito na ipinakita ni Maria sa buhay o na kung papaano mabuhay nga o mamuhay ang isang mananampalataya, na ito ay akma hindi lamang nung panahon nila, hindi lamang sa mga kalahi niya. Ano? Kung ito ay akma sa kanino pa mang Kristiyano, sa anumang panahon, saan man siya nakatira, anuman ang kanyang estado sa buhay, o sabihin na natin, kahit nasaan ka man sa planetang ito, basta ikaw ay Kristiyano, ito yung akma sa buhay mo na bilang pamumuhay mo bilang isang mananampalataya. So, ano-ano nga ba ito? Unang-una, makikita nga natin dito, yung sa awit ni Maria, makikita natin dito yung kahalagahan o yung role, ika nga, ng salita ng Diyos. Ano? Makikita natin na yung kanyang kanta, yung kanyang inawit ay masasabi nating scriptured filled song. Ano? Napakapunong-puno talaga ng salita ng Diyos. Ano? Pangalawa, makikita din natin dito yung kanyang pagpapakumbaba. Ano? Kitang-kita natin dito na kung nakita natin yung pagpapakumbaba ni Elizabeth nung nakaraan, mas lalo nating makikita yung pagpapakumbaba ni Maria dito. Ano? And then pangatlo, makikita natin nga dito yung kanyang pagpapasalamat o gratitude, ano? Na talagang sobra-sobra yung kanyang pasasalamat sa Panginoon. Dahil nga naman, wala naman talagang magiging katulad niya eh. Siya lang yung kaisa-isa, natatanging babae, na inilagay sa ganitong kalalagayan na maging ina ng tagapagligtas o ng Mesiyas. Kaya nakita natin yung kanyang pasasalamat. Although, mayroon tayong makikita mamaya na kung tutuusin yung pasasalamat niya ay masasabi natin na tawag natin dito? Hindi inaasahan din. Mamaya makikita natin kung bakit ko nasabi yan. At pang-apat, makikita din natin dito na yung kanyang awit ay naglalarawan ng hindi lamang ginagawa ng Diyos para sa kanyang sarili lang, dahil nga tinawag siya bilang ina ni Kristo, pero yung kanya talagang, ang tawag nito, yung nangyayari ay kinalaman talaga sa malawak na kasaysayan. Kumbaga, yung nangyayari sa kanya ay may kinalaman talaga sa tinatawag nga nating God's people. Sa lahat ng panahon, mula sa lumang tipan, sa bagong tipan at hanggang sa panahon natin ngayon, at hanggang sa mga darating pang panahon, kung hanggang kailan pa ang panahon na mangyayari bago dumating ang Panginoon. Ang nangyaring ito kay Maria ay may kinalaman talaga sa mga pangyayaring iyon. Then ang panglima, makikita din natin dito na sa kanyang awit ay nilalaman din yung tinatawag na mga pangako ng Diyos. Na sa mga pangako ng Diyos sa kanyang mga anak ay talagang makikita nating tinutupad niya. And then pang-anim ay ipinapakita dito ni Maria kung tutuusin. In summary, sa lahat ng kanyang mga sinabi, ang ipinapakita niya talaga dito ay yung ebanghelyo o yung gospel. Okay? So, bago po natin basahin yung salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. O aming amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami po yung nagpapakumbaba sa inyong harapan, sapagkat alam nga namin na ang inyong salita ay napakadakila, na kung sa aming sarili lang, ay hindi po talaga namin mauunawaan ito, lalo't hindi po namin ito panghahawakan o sasampalatayanan. Kung kaya't aming isinasamo na sa tulong ng inyong banal na Espiritu, ay tunay nga pong gawin niyo po
na ang mga salitang aming pag-aaralan ngayon ay maging mga salita nga po na aming mauunawaan, aming mapapakinggan. At hindi lamang nga nawa kami maging tagapakinig lang, kundi maging tagagawa din o tagasunod ng inyong kautusan. Sapagkat ito nga po, Panginoon, ang nararapat sa amin bilang mga nananampalataya sa inyo, na maging tagapakinig, ngunit mas higit pa na maging tagasunod po kami. At nawa nga, mga salitang ito ay patuloy na magbigay ng lakas sa bawat isa sa amin na nananampalataya sa inyo. Dahil ito nga po ay ang pagkain ng aming kaluluwa. Sinasamo nga po namin ang lahat ng ito ngayon. Ito'y dinadalangin lamang namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So atin nga pong buksan yung ating hawak na Biblia sa aklat po ng Lucas, chapter 1, at ang babasahin nga natin ngayon ay mula verse 46 to 56. Lucas 1, 46 to 56. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin, sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salin-lahi, sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay, at banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang awa ay nasa mga natatakot sa kanya, sa lahat ng salit-saling lahi. Siya'y nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng kanyang bisig. Pinagwatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso. Ibinaba niya ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono at itinaas ang mga may abang kalagayan. Ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay, at ang mayayaman ay pinaalis niya ng walang dalang anuman. Tinutulungan niya ang Israel na kanyang alipin bilang pag-alala sa kanyang kahabagan. Tulad ng sinabi niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. Si Maria ay nanatili kasama niya ng may 3 buwan at umuwi siya sa kanyang bahay. Purihin ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang banal, walang dungis at walang pagkakamaling salita ng Diyos. Nawa ang Panginoon ang maglagay nito sa ating mga puso't isipan. Tanong. May quiz tayo kaagad. Lalo na sa mga magulang. Ano ang itutugon ninyo, kayong mga kababaihan, kung halimbawa, biglang may dumating sa inyo na anghel ng Diyos, at yun nga, sinabi sa inyo na ikaw ay magiging ina nga ng Mesiyas o ng Panginoong Jesus. Although hindi na mangyayari ito, pero isipin nyo lang, kung kayo ay kalalagayan ni Maria, na bigla-bigla na lang may dumating na anghel at sinabihan kayo ng ganyan, magiging ina ka ng tagapagligtas. Aawit ka ba? Paano ka magre-respond sa anghel o sa mensaheng iyong maririnig? Makikita natin yung response ni Maria mamaya. Although, itong may response niya dito ay hindi ito yung kaagad-agad. Sabi ko nga, medyo natigilan siya siguro nung marinig niya ito eh. Kasi di ba, naalala nyo? Nagtanong siya, paano mangyayari? At nung inexplain nga nung anghel, mas lalo pang dumami yung tanong niya. Hindi pa rin maliwanag yung tanong eh. Kaya siguro natahimik na lang siya. Pinagbulay-bulayan na lang niya sa kanyang isipan. Kasi itong kanta niya na ito, ay sabi nga natin nung nakaraan,
ano na 'to mga linggo na ang lumipas kasi nagbiyahe pa siya galing sa kanyang bayan, pumunta siya kay Elizabeth. Kaya medyo matagal-tagal na 'to, bago siya nagsalita, kumbaga. Bago siya nagkaroon ng tawag nito, ulirat in a way, Parang natigilan siya pero nagsalita na din siya eventually. Pagkatapos na marinig niya muna yung mga salita ni Elizabeth, makikita natin na yung mga sinabi nga ni Maria dito ay kakaiba, na kung tutuusin, sabi nga natin, dapat natin talaga itong saliksiking mabuti dahil napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya po ito. Na ang tawag natin dito, yung kanya kasing yung sinabi kasi ng anghel sa kanya na mangyayari sa kanyang buhay o gagampanan niya ay ito yung katuparan kung tutuusin, nang ipinangako na ng Diyos ng matagal na panahon na. Babalikan pa natin Genesis chapter 3 verse 15. Actually, kahit nga Genesis, yung sa pagkakasala pa lang ni Adam and Eve, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, yung gumawa ang Panginoon ng balat, o kumuha ang Panginoon ng balat ng tupa at pinalit sa kanilang ginamit na dahon, na damit. Pero iniliwanag palalo ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 15 nung sinabi niya na yung binhi ng babae, di ba? At yung binhi ng ahas ay magkakaroon ng pag-aaway at dudurugin ng binhi ng babae yung binhi ng ahas. Diyan po lang sa Genesis 3:15 natin yan. Makikita. Na kumbaga, matagal na panahon yan at sinabi nga ng anghel kay Maria, matutupad ngayon yan sa pamamagitan mo. So, nung marinig nga ni Maria ito, sabi nga natin, ano nga yung lumabas sa kanyang bibig? Ang lumabas po ay, siyempre una sa lahat, makikita nga natin, salita ng Diyos yung lumabas sa kanyang bibig. Na masasabi natin na ito po ay, itong halimbawang makikita natin sa buhay ni Maria, ay napakahalaga para sa isang mananampalataya na lumago din sa ating buhay ito. Kailangan din po talaga natin ito. Kung ano yung ipinakita ni Maria na maturity, sabihin na lang natin, bilang isang mananampalataya, ay dapat hangarin din natin ito na makita din sa buhay natin. Na tayo ay may isinasabuhay natin, nakikita sa ating pamumuhay yung salita ng Diyos. So, atin na ngayong tutunghayan. Unang-una, sabi ko nga, makikita natin sa verse 47, verse, saan ba yun? Unang-unang verse na binasa natin, 46. Sa verse, sa mga talatang ito, makikita natin, yung, sabi ko nga, yung mga salita ng Diyos na lumabas sa bibig ni Maria. Although, hindi naman po ito talagang, ano tawag natin dito? Word for word o verbatim na makikita natin sa mga talata ng Biblia. Halimbawa, kung kayo ay pamilyar sa aklat ng mga awit, itong mga sinabi ni Maria dito ay lumalarawan. Kung pamilyar kayo sa awit chapter 103, awit chapter 22, awit chapter 47, and awit 98, yung mga sinabi ni Maria dito sa kanyang awit ay sumasalamin sa mga chapter na ito ng awit. Sa kanyang mga sinabi. Kung babasahin ninyo yung mga awit na yan, may makikita kayo dyan na halos kapareho sa mga nilalaman ng awit ni Maria. Especially nga, yung mga binanggit niya sa verse 47 and verse 55. Nandyan yan, makikita natin. Maging yung awit ni, sa 1 Samuel chapter 1 and chapter 2, yung si Hannah, yung nanay ni Samuel, na humingi siya sa Panginoon ng anak kasi matanda na rin siya.
at tinugon ng Panginoon. May awit din si Hannah doon. Ano? At halos may mga nabanggit si Maria na kapareho noon. Ano? Maging ngayon binanggit ni Job, ano? Yung lingkod ng Diyos na pinaglaruan ni Satanas. Inalaw naman ng Diyos pero may restriction, ano? May mga nabanggit din si Maria na kahalintulad doon. Ngayon, anong makikita natin dito? Well, unang-una, makikita nga natin na ang bata pa siya no? 13, 14 years old. Ang batang Kristiyano na ito, ay alam na alam niya yung kanyang Biblia. Lumalabas sa kanyang bibig ang mga salita ng Diyos. Masasabi natin na memorize niya nga ito ano? Dahil sa kanyang pagtugon sa mensahe na kanyang narinig, na napakadakilang mensahe nga, at maging sa pagkatapos na magsalita yung kanyang cousin na si Elizabeth, ay tumugon din siya ng awit. At ano yung mga unang-ulang lumabas sa kanyang bibig? Mga salita ng Diyos. Ano? Salita ng Diyos. Okay? So, ito ulit, naalala nyo, nabanggit ko one time, si J.C. Riley, na sabi niya, itong ginawa daw ito ni Maria, ay sabi ni J.C. Riley, sabi niya, she gives expression with her lips to what has been treasured in her heart. Ano? Lumabas sa kanyang bibig kung ano yung iniingatan niya, kung ano yung nakalagay sa kanyang puso na mga salita ng Diyos, yun yung lumabas sa kanyang mga bibig, nung kanyang tugunin ang dakilang mensahe na ito na kanyang natanggap, Kumbaga, alam niya yung lumang tipan, kung tutuusin, Alam niya, memorize niya yung lumang tipan at kanya talagang nagiging gabay niya talaga sa kanyang pamumuhay bilang isang mananampalataya, Di ba, sabi nga natin, napag-aaralan din natin yan kung prayer ang pag-uusapan, di ba? Na dapat lang talaga tayo ay mananalangin na nang may gabay ng salita ng Diyos. Huwag tayong manalangin base lang sa nararamdaman natin o base lang sa kaya nating isipin, kundi dapat yung panalangin natin ay guided ng Holy Scripture o ng Word of God. Yung sinasabi nga natin, pray the Scripture back to the Lord. Pag nanalangin ka, yung parang ibinabalik mo lang yung salita ng Diyos sa Kanya. Di ba? So, alam na alam talaga ni Elizabeth yung salita ng Diyos. Ang tanong, paano siya naging maalam? Bata pa siya, 13, 14 years old. Paano nga ang nangyari? Well, wala naman sigurong ibang dahilan. Kung hindi si Elizabeth, si Maria, ito na naman ako, Elizabeth at Maria. Si Maria ay anak ng isang mananampalataya. Di ba? At ano ba ang ginagawa ng mananampalataya? Pumupunta sa church para sumamba. At ano ang ginagawa ng mga magulang ni Maria? Siyempre, isinasama siya. Di ba? That is why sinasabi nga rin natin, ini-encourage natin. Salamat sa Panginoon na mayroon tayong mga kabataan dito, And we encourage every parents, sa congregation na ito, na isama natin talaga yung mga anak natin. Walang pinipiling edad. Basta nakakarinig at nakakaunawa yan. Di ba? Maaring makita natin, parang hindi pa sila seryoso, nakaka-istorbo lang. Hindi po. Hayaan nyo na lang mag-istorbo, basta makarinig ng salita ng Diyos. Kasi yun po ang dahilan kung bakit naging familiar si Maria sa salita ng Diyos, naging parte ng buhay na ni Maria yung salita ng Diyos, dahil alam natin, isinasama siya ng kanyang mga magulang. Bata pa siya nung sila'y sumisimba. Kaya't naririnig ni Maria sa church, sa pagtuturo na binabasa ang salita ng Diyos, ini-explain ang salita ng Diyos, ipinapahayag ang salita ng Diyos. At siyempre, Christian family, maaaring ganun din sa kanilang bahay.
Narinig din niya itong binabasa. Umaaring siya nga rin mismo, natuto na rin siyang magbasa kasi 13, 14 years old na siya. So, yun po yung makikita natin na sabihin nga natin, mahalaga po talaga sa buhay ng isang mananampalataya ang salita ng Diyos at wala naman pong ibang paraan para maging mapunta o maging familiar tayo sa salita ng Diyos o masabihin na lang natin, mailagay sa puso't isip natin yung salita ng Diyos, kundi yun lang umaten ka ng pagsamba, makinig ka ng mga pagtuturo, maging sa Bible study, sa prayer meeting, at sa bahay mo, ay mayroon din ganun. Devotion, reading ng Word of God, and turuan din natin yung ating mga anak na nagbabasa din sila ng salita ng Diyos. So, pag sinabi nating turuan, dapat nakikita din nila sa atin yun na ginagawa natin. Di ba? So, yun po yung napakahalaga na nangyari o pangyayari o maliwanag na katuruan na makikita natin. Ito po tinatawag nating prinsipyo sa buhay ng isang mananampalataya na alam mo talaga ang salita ng Diyos. Hindi yung aalamin mo para lumaki yung ulo mo, na mapuno ka ng salita ng Diyos. Hindi po. Aalamin mo upang mayroon kang maisabuhay, magamit sa iyong buhay sa araw-araw. Aalamin mo ang salita ng Diyos para may gabay ka para papaano mabuhay, may gabay ka paano manalangin, may gabay ka kung panahon na kailangan mong umiyak, ay umiiyak ka, gabay ng salita ng Diyos. At maging sa iyong tinatawag na nating pag-react sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa paligid mo, ay ang gabay mo ay ang salita ng Diyos. Hindi kung ano lang yung sinasabi ng kung sino dyan, o kung sinasabi ng media, o kung ano-ano, kung hindi ang salita ng Diyos. Scripture alone. Sabi nga natin, di ba? Scripture alone. Sa mga nakakakilala kay R.C. Sproul, si R.C. Sproul daw ay teacher kasi siya ng RTS, yung tawag natin ito, seminary sa kanilang lugar. May subject siya sa seminary na tinatawag na systematic theology. So sa kanya daw pagtuturo, ang ginagawa niya sa kanyang mga estudyante, pinagpipray niya sila isa-isa, araw-araw. Kaya lang, pagkatapos na mag-pray yung isang estudyante, di uupo na sila. Ang gagawin daw ni RC na lang, medyo mahirap i-pronounce yung Sproul Kinikritik niya yung mga prayers, Sinasabi niya yung mga heresies, yung mga nasabi nung nag-pray, na hindi ito dapat na sinasabi mo sa prayer. Parang gano'n, Kumaga, ginagawa niya ito para matuto yung kanyang mga estudyante. So, lumipas ang maraming sa kanyang subject, araw, hanggang isang araw, mayroon ulit tatayo. Alam niyo kung anong ginawa ng isang estudyante sa prayer niya? Sabi niya, Our Father who art in heaven. Nanigurado. Na walang masasabi si R.C. Sproul sa kanyang prayer kasi Our Father na yan mayroon pa bang makikitang doon heresy o mali, di ba? Pero hindi po natin sinasabi na yun na lang ang dalangin natin, Our Father, ulit-ulitin natin kasi hindi po natin sinasabing gawin natin yun, Kundi ang sinasabi po dito is yung pananalangin ay mahalaga talaga o dapat, hindi lang mahalaga, kundi nararapat na ang gabay mo talaga ay ang salita ng Diyos. Yung Our Father, kung tutuusin, sabi nga napag-aralan na natin yan, na yan po ay gabay. Sabi ng Panginoon, kung manalangin kayo ng ganito. Di ba? Kaya hindi natin ulit-ulit yan. Pero mahalaga din yan sa atin na alam natin kasi may mga nakalagay na malalalim na kahulugan yung mga gabay na yan na ibinigay ng ating Panginoon. So, basta ang sinasabi lang natin dito, kung ikaw ay mananalangin, katulad nga ng ginawa ni Maria, panalangin niya, awit niya, ay nanalangin siya na gabay ay ang salita ng Diyos.
hindi ka po magkakamali. Kung ang panalangin mo ay puno ng salita ng Diyos, yan po ang katanggap na application yan sa atin. Ang application yan sa atin Bible. Ano? Pwede ba na araw na to na, Lord, magsisikap na akong alamin yung salita o ang Biblia. Ano? And tulungan mo ako, Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon na tulungan tayo ng Panginoon na talagang maunawaan natin, mapagbulay-bulayan natin yung salita ng Diyos. Alam kong karamihan naman sa atin dito, may alam naman na tayo. Ano? Pero sana, huwag tayong tumigil. Tuloy-tuloy po natin yan. Dahil sa totoo lang, yung Bible, bagamat parang maliit na libro lang yan, hanggang mamatay kayo, hindi nyo ma-exhaust yan. Hindi nyo mauubos yung kailangan nyo maunawaan dyan. Dumating na lang ang Panginoon. Hindi pa natin mauubos ang lahat ng mga mauunawaan natin dyan. Mayroon at mayroon pa rin tayong kailangang maunawaan dyan. Ano? Isa pang napakahalagang dahilan kung bakit kailangan nating mapuno ng salita ng Diyos yung ating isip at puso. Kasi mga kapatid, marami po sa palipaligid ang gustong pumasok sa isip at puso natin na mga katuruan, na mga maling prinsipyo sa buhay. Ano? So bago po mapuno yan ng ibang, sabihin na lang natin, mga basura na galing sa palipaligid, punuin na natin ng dalisay na salita ng Diyos. Ano? At higit sa lahat, siyempre, ang dyablo, nag-aabang din yan. Di ba? Gusto rin niyang pumasok sa iyong puso't isipan. Gusto ka rin niyang bigyan ng maling katuruan. Kaya, unahan mo na siya. Lagyan mo na ng salita ng Diyos. Yun yung isang halimbawa na ipinakita ni Maria dito. Ano? Next, makikita natin sa awit ni Maria, verse 48 to 52 actually. Medyo paulit-ulit lang tayo kung tutuusin eh. Na makikita naman natin dito yung humility, ano, yung pagpapakumbaba niya, ano? Nagpakumbaba siya ng husto. Ano? Ano nga ba ang sabi natin konteksto bakit siya nagpakumbaba ng husto? Sabi ko nga mas nagpakumbaba pa nga siya kaysa kay Elizabeth kung tutuusin, ano? Bakit? Kasi nga isipin niyo lang, ano? 13, 14 years old. Biglang may dumating na mensahe galing sa Diyos. Galing sa Ama sa langit. Na binabanggit nga natin kanina pa at tuwing linggo, yung ating Ama sa langit ay Diyos na dakila. Ano? Na anong sinabi ng Diyos Ama? Bata. Bata siya eh. Ipinagkakatiwala ko sa iyo yung aking bugtong na anak. Ikaw ang magdadala. Ikaw ang magpapalaki. Ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Magtuturo sa kanya ng mga katuruan ng Diyos o katuruan ko. Ino-nurture mo siya, ina-admonish mo siya sa pangalan ng Panginoon. Okay lang yung magpalaki ka ng anak, eh, hindi. Di ba? Nauubusan nga ako ng salita eh. Kung tutuusin eh. Kung paano ko i-describe itong responsibilidad na ito eh. Na ibinigay kay Maria. Ano? Ikaw ang magpapalaki sa anak ng Diyos. Kung kaya't, nung maunawaan, nung nag-sink in na nga ito sa buhay ni Maria, ano? Labis siyang nagpakumbaba. Ano? Tingnan natin yung kanyang sinabi. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin. Servant, alipin. Alam niyo yung salitang alipin po dito o servant,
Sa wikang English, ang literal daw na translation niyan ay bond servant. Ano? Yung pag sinabing bond servant, ito yung marami kasing klase ng alipin nung panahon nila, ano? Hindi tulad sa atin pag sinabing katulong, isa lang 'yan, ano? Pero sa kanila may iba-ibang klase ng alipin. Pag sinabing bond servant, 'yan yung servant na parang pag-aari siya ng kanyang Panginoon. Lahat ng sabihin ng Panginoon niya, pag tumalong ka sa bangin, tatalon yan, walang magagawa. Ano, parang ganun. Pag sinabing bond servant. Yung susunod ka talaga no matter what. Ano? So, ganun yung ganun yung pagpapakumbaba ni Maria sa kanyang sarili. Isang alipin na kailangang sumunod sa Diyos. At ang sabi niya, itong ganitong alipin ay nilingap ng Diyos, binigyan ng ganitong responsibilidad. Ano? At isa pa, siyempre, di ba sabi nga natin ng mga nakaraan, madalas nating naririnig, pag nakikita mo yung kadakilaan ng Diyos, nakikita mo yung kabanalan ng Diyos, ano naman ang nakikita mo sa sarili mo? The opposite. Ano? Yung pagiging makasalanan mo. At yun yung nakita ni Maria. Ang Diyos Ama, sinabihan siya ng ganitong kadakilang responsibilidad. Napakadakilang Diyos. At nakita niya yung kanyang sarili. Ako naman yung napakamakasalanan. Ano? So ano sinasabi niya sa atin, mga kapatid? Bilang mananampalataya, napakahalaga din po sa atin yung pagpapakumbaba. Yung makikita natin kung sino talaga tayo sa harapan ng Diyos. Ano? Bakit? Kasi unang-una, naalala nyo, si Elizabeth, kaya siya naging mapagpakumbaba din sa unang mga napag-aralan natin. Kasi ang sabi doon, siya ay napuspos ng banal na Espiritu. So masasabi natin dito na yung pagpapakumbaba ng isang mananampalataya tulad ni Elizabeth, tulad ni Maria sa ating mga napag-aaralan ay bunga ng banal na Espiritu. So katunayan po ito kung ito ay kumikilos sa iyong buhay. O ang ibang ay talagang nagbubunga na buhay. At mahalaga po talaga ito sa buhay ng mananampalataya. Alam nyo bakit? Kasi kung wala po tayong pagpapakumbaba, hindi rin po natin magagawang magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Bakit? Kasi kung wala po tayong pagpapakumbaba, hindi nga natin makikita yung problema sa atin eh. Ano lang ang nakikita natin? Yung problema ng iba. Kung proud tayo, kung wala tayong pagpapakumbaba, sa halip ay mapagmataas po tayo, ano yung nakikita natin? Sila, may problema sila. Ano? Mali ang kanilang ginagawa, mali ang kanilang pamumuhay. Ano? Yun po yung mayroon tayo kung wala tayong pagpapakumbaba. Pero kung may pagpapakumbaba po tayo, matututo din po tayong magpatawad. Alam nyo bakit? Kasi, ito makinig kayong mabuti. Ang dahilan ng ating pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin ay ganito. God has forgiven you kung kailan hindi mo karapat-dapat na patawarin. Yun yung dahilan, kaya nagpapatawad din tayo. Pinatawad ka ng Diyos, pero hindi ka dapat talaga patawarin eh. Ang dapat sa'yo, ano? Kapuutan ng Diyos. Itapon ng Diyos sa, yung nangyari kay Jesus, ikaw dapat yun. Tayo dapat yun. Doon sa ganung kalalagayan natin, doon tayo pinatawad ng Diyos. Di ba? Sa Roma, Christ died for us when, nung tayo mga makasalanan pa. Doon sa sitwasyon na yun. Kung kaya yun din yung dahilan, kaya tayo nagpapatawad ng mga mananampalataya. Ano? Yung may
pagtanggap na iyon, pagpapakumbaba na iyon, na tayo pinatawad ng Diyos sa ganung kalalagayan, kung kaya't magagawa rin natin magpatawad sa iba. Hindi dahil karapat dapat din silang patawarin, kundi naranasan na natin kasi yung ganoong klaseng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya doon tayo, yun yung dahilan natin kaya tayo magpapatawad. Ano? Pangatlo, verse 46 to 49. Ano? Sabi nga natin, hindi lang basta mapagpakumbaba si Maria, kundi siya ay mapagpasalamat. Punong-puno ng gratitude, ika nga, yung kanyang puso. Di ba? Sabi niya, kung ulitin natin basahin, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. And then, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. And so on and so forth. Ano? Makikita natin na yung kaisipan ni Maria, ay ganun na lamang ang kanyang pagpapasalamat, ganun na lang niya dinadakila ang Diyos sa ginawa ng Diyos sa kanya. Ang tanong, hindi, ganito pala, siyempre, sasabihin ng iba, umaaring sinasabi niyo rin, dapat lang talaga na maging mapagpasalamat siya, na maging grateful siya sa Diyos. Biruin mo, walang ibang babae kundi siya lang yung pinili na magdalang tao ng kaisa-isang anak ng Diyos. So, di ba? Yung piliin ka nga lang ng hari o ng dakilang tao dito sa mundo na maging lingkod niya, pasalamat mo na, Diyos pa kaya? Di ba? At kakaiba siya lang. So, dapat lang magpasalamat siya. Di ba? Maaring isipin natin yun. Pero, mag-isipan pa natin ng mas malalim, mga kapatid. Naisip nyo na ba na itong nangyaring ito o itong responsibilidad na ito na ibinigay kay Maria ay may kaakibat o may kakambal na panganib? Diba? Ano ba yung kultura nila? Di ba ang kultura nila, yung mga nangangalon niya, ay binabato para mamatay. Di ba? Si Maria, teenager pa nga lang, although nakatakda na siyang ikasal, pero wala pa siyang asawa. Tapos buntis siya, nakatakda na siyang batuhin yan pag nalaman ng kanyang mga kababayan. Alam natin, na kahit sa panahon naman natin ngayon ang isang babae, na bago pa lang nagbubuntis, ay hindi mag-aal sa baluta at maglalakbay at pupunta sa malayo kung saan iiwanan niya yung kanyang mga magulang, kapatid, mga nagmamahal sa kanyang mga tao, mga kaibigan niya, at magpapakalayo-layo siya. Walang buntis na babaeng ganon ang gagawin kahit sa panahon natin ngayon. Pero ginawa ni Maria. Bakit? Kasi may panganib May panganib. Bukod pa, kung familiar po kayo sa Mateo, di ba, yung isang account din tungkol dito. Di ba, ano sabi doon sa Mateo chapter 1, especially verse 19? Nung nalaman ito ni Jose, nabuntis si Maria, hindi pa sila kasal, anong naisip ni Jose na gagawin? Hihiwalayan na. Hindi na niya tutuluyang pakasalan. Kasi gusto niyang malihim lang yon. Kasi alam niya na pag pinakasalan siya, siyempre mabubunyang, buntis na? Anong gagawin? Nagtaksil yan kay Jose. Batuhin na lang yan. Di ba? Pero naisip ni Joseph, tulungan ko, ko na lang siya para hindi mabato. Pero alam natin yung kwento, So yun po yung isang kalalagayan ni Maria na masabi natin, dapat lang magpasalamat siya, pero, di ba, nasa panganib siya. At hindi lang yun, mga kapatid. Alam natin na si Satan ay lalong napunta siya sa tinatawag natin na
number one list ni Satan sa kanyang Kasi alam natin sa kasaysayan mula pa lumang tipan, hinahadlangan na ni Satanas itong ipapadala ng Diyos na tagapagligtas. Di ba? Kaya nga niya tinukso si Eva at Adan. Kasi ayaw niya yung plano ng Diyos. Kaya nga niya tinukso yung marami pang mga naging lingkod ng Diyos. Gusto niya talagang hadlangan. Kung kaya, di ba? Tayo nga, mga Kristiyano, nararamdaman natin. Bakit, pastor, nung naging Kristiyano ako, parang may mga dumating na mga problema na hindi ko inaasahan. Lalo na si Maria. Napakahalaga yung kanyang responsibilidad. Sa tingin nyo, hahayaan lang siya ni Satanas? Hindi po. Yun yung mga panganib. Pero sabi nga natin, bagamat alam ni Maria yung mga bagay na yon, grabe pa rin yung pasasalamat niya. Grabe pa rin yung kanyang pagpupuri sa Panginoon na binigyan siya ng ganitong kalalagayan, na ganitong responsibilidad, o pribilehiyo. Well, mga magulang, o kayo, mga nanay, lalo na, anong gagawin ninyo? Kung halimbawa, hindi na yung mangyayari katulad kay Maria, pero kung halimbawa lang, mayroong tawag natin dito, dumating na balita sa inyo na ang sabi, okay, manganganak ka ng isang lalaki, palalakihin mo yan, pero pagdating niya sa edad na pwede na siyang maglingkod sa military, alam ko may mga bansang ganyan ay kailangan niya pumunta sa sa military. Pero sinasabi ko na sa'yo, siguradong mamamatay yan, babalik sa'yo. Naghihingalo na, mamamatay siya sa bisig mo. Anong gagawin mo kung ikaw ang nanay o kung ikaw ang magulang? Anong magiging reaksyon mo pagka mayroong ganong balita? Alam natin, alam ni Maria, ganon ang mangyayari kay Jesus. Na kumbaga, dala-dala niya yun. Bago pa ipanganak si Jesus, bukod pa sa panganib sa kanyang sarili, alam niya yung mangyayari sa kanyang ipapanganak na panganay o si Jesus. Dala-dala niya yun. Dala-dala niya yun habang siya ay nabubuhay. Yung kalungkutan na yun. Yung kinikilabutan nga ako, pag iniisip-isip ko yan. Hindi pa ipinapanganak yung anak mo, pero alam mo na yung mangyayari. Tayo sa buhay natin, wala naman tayong ganyang kakayanan na malaman natin yung mangyayari in the future, di ba? Malaman natin kung ano mangyayari sa atin, malaman natin kung ano mangyayari sa hinaharap para sa mga anak natin. Wala naman tayong ganyan Although may mga nagsasabi, na yung mga hinuhulaan nila, so on and so forth, pero sabi nga natin, hindi naman totoo yun. Wala talaga tayong kakayanan malaman ang mangyayari sa hinaharap sa atin o sa ating mga anak o sa ating pamilya. Pero si Maria, alam niya yun. Pero yun nga, naging mapagpasalamat pa rin siya sa Panginoon. Hindi lang basta pasalamat na thank you Lord, hindi. Talagang isinigaw niya, dinaan pa niya sa kanta yung kanyang pasasalamat. Abot-abot ang kanyang pasasalamat. Ano naman ang application niya sa atin? Alam niyo mga kapatid, siguro bawat isa sa atin, masasabi ko na na mayroon tayong kanya-kanyang masasabi nating kahirapan o dinadanas na mga kabigatan sa buhay, dinadanas na problema, na maaring ang sabi natin, talagang malapit na akong bumigay, pastor Matindi talaga itong dinadanas ko ngayon. Pero ang tanong, paano tayo magre-response? Paano tayo tutugon sa Diyos? Lord, pastor o brother, parang ang gusto ko nang sisihin ng Diyos Pero ngayong umaga, sinasabi nga sa atin, gayahin natin si Maria. Hindi niya kinailanman
Hindi kailanman siya tumugon ng may pagsisisi, may sabi nga natin, pagkagalit, kung hindi, pasalamat lang. Pagpupuri lang sa Panginoon. Walang complain, walang sama ng loob. Kundi puro gratitude. Yun yung halimbawa na makikita natin na ipinakita sa atin ni Maria. Na kung tutuusin, kapareho din niya naman na sinasabi ni Apostol Pablo, di ba? 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to and 18. In everything, give thanks. Di ba? Yun din yung marapat talaga sa buhay nating mananampalataya. Magpasalamat tayo, hindi dahil sa mayroong masakit eh. Hindi dahil sa nakakalungkot eh. Hindi dahil sa nakakatakot. Hindi. Magpapasalamat tayo kasi kilala natin yung ating Diyos. Na ang ating Diyos ay pinakamakapangyarihan at ginagawa niya kung ano ang makakabuti para sa atin, para sa kanyang kaluwalhatian. Okay. Pang-apat, dito makikita din natin sa verse 50 hanggang 55 na si Maria, nakita niya yung nangyayari sa kanya na hindi focus lang sa kanyang sarili. Kundi nakita niya na itong nangyayari sa kanya o yung responsibilidad na ipinapagawa sa kanya ng Panginoon ay may kinalaman talaga sa buong plano ng Diyos sa kasaysayan ng kanyang bayan. O yung tinatawag nating kasaysayan ng pagliligtas. Di ba? Sabi niya sa 50, di ba? Sabi niya, ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya. Saan daw? Sa lahat ng salit-salin lahi. Di ba? And then sa laktaw na lang natin, verse 55. Tulad ng sinabi niya, saan daw? Sa ating mga magulang. And specifically kay Abraham at sa kanyang binhi. Yeah. Yung nangyayari, yung responsibilidad na ibinigay sa kanya o yung nangyayari sa kanya ngayon, may kinalaman talaga ito sa kaharian ng Diyos. May kinalaman talaga ito sa bayan ng Diyos. May kinalaman talaga ito sa pamilya ng Diyos. Diba? At syempre, hindi talaga lang sa kanya, kundi ang talagang pinupokus niya dito ay walang iba kung hindi si Jesus. Yung ating tagapagligtas. So, napakahalaga din po sa atin ito mga kapatid. Na malaman natin kung ano yung nangyayari sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Hindi po nangyayari yan na sinisingle out lang tayo ng Diyos. Kung hindi kaya, kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, yan ay may kinalaman sa kabuuan talaga ng plano ng Diyos na may kinalaman sa kanyang pangako sa kanyang bayan. Simula pa sa ating mga ninuno sa pananampalataya. Na kumbaga, tayo ay kabahagi sa kasaysayan na yan o sa plano na yan. Okay? So, yung pagliligtas na ipinangako ng Diyos noong una pa man, nakikita ni Maria na itong nangyayari sa kanya ngayon ay tinutupad ng Diyos yung kanyang ipinangako noong pamanguna na may kinalaman nga sa buong kasaysayan ng iglesia ng Diyos. Hindi lang nakapokus sa kanya, kundi nakapokus talaga o sentro talaga sa bayan ng Diyos o sa iglesia ng Diyos o sa pamilya ng Diyos. Kumbaga, sa halip na sabihin niya, sa akin lang o buhay ko lang, kundi ang sabi niya, yung plano o yung misyon ng Diyos sa sangkatauhan. Ito yun. Kabahagi lang ako dyan. So napakahalaga din yan sa atin mga kapatid. Na alam nyo, katuruan nga natin dito sa church na to, na wala pong, ano tawag natin dito?
Kristiyanong nagsusulo. Pag ang Kristiyano ay nanampalataya sa Diyos, anong ginagawa ng Diyos? Isinasama niya ito sa kanyang iglesia. Wala pong Kristiyanong individual. Ikaw lang. Isinasama ka talaga sa iglesia. Yun yung talagang plano ng Diyos. Okay? And then, syempre, pang-5, verse 54 to 55, dahil nga nakita din ni Maria yung kaugnay niya kasaysayan talaga ng Diyos ng pagliligtas o plano ng Diyos sa sangkatauhan, ay nakita din niya dito na ang Diyos talaga ay ang Diyos na tumutupad sa kanyang covenant o yung kanyang pakikipagkasundo, yung tinatawag nating covenant of grace na ipinangako pa niya kay Abraham o sa ating mga ninuno. Tinutupad na ng Diyos yung kanyang ipinangako sa ating mga ninuno at sabi ni Maria, nangyayari na ngayon ito sa buhay ko. Ito na ngayon yung umpisa. Na tinutupad na ng Diyos yung kanyang ipinangako na pagliligtas. Medyo nalito yata ako sa aking okay, so tama. Di ba sabi niya sa tingnan ko lang yung talata. (54 and 55). Sabi niya, tinutulungan niya ang Israel na kanyang alipin bilang pag-alala. Di ba? Pag-alala sa kanyang kahabagan. Tulad ng sinabi niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. May ipinangako kasi ang Panginoon kay Abraham. Ano yung pangako ng Panginoon? Pagpapalain kita at ang iyong sambahayan. At ikaw ay magiging pagpapala. Nangyari din yung kay Abraham, pero physical lang eh. Pero ito talaga yun. Ang totoong katuparan sa pangakong yun ng Panginoon. Dahil yung pagpapala na nagawa ni Abraham sa kanyang personal, sa kanyang lahi, nawala yun eh, nabaliwala, nakalimutan na yun eh, kung tutuusin eh. Pero sa kanyang naging lahi, na ito nga si Jesus, yung pagpapala na kanyang maibibigay sa mga mananampalataya sa kanya ay, anong tawag nating sa klase ng pagpapala na yun? Yun yung eternal na pagpapala. Kasi eternal life yung pagpapala na ibibigay ng Diyos. Na kumbaga, ipinangako na nung una pa, Genesis chapter 12, nung tawagin si Abraham, hanggang nagtuloy-tuloy yung pag-uusap nila ng Diyos, mga pangakong binitawan ng Diyos sa pagkipag-covenant niya kay Abraham, hanggang verse 17 ng Genesis, makikita natin dyan. At sabi ni Maria, tinutupad na ng Diyos ngayon yun. Nangyayari na ngayon yun. Yung pagpapadala ng Mesiyas. At ito ay talagang pinanghawakan ni Maria na ang Diyos ay mapanghahawakan ang kanyang salita. God at His Word, believing His promise. Tinatanggap niya yung salita ng Diyos at pinaniniwalaan niya, pinanghahawakan niya ito. Talagang alam niya na kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos, tutuparin talaga ng Diyos yan. Walang masasayang dyan, walang mababali dyan. Lahat ng nakasulat na sinabi ng Diyos na kanyang ipinangako, mangyayari at mangyayari yan. At sabi ni Maria, nangyayari na nga talaga. Although sabi nga natin, napaka-unique yung bahagi ni Maria sa pagtupad ng Diyos sa kanyang ipinangako.
na ginagawa na niya ngayon. Pero sabi nga natin, ito din po ay mahalaga para sa atin. Bagamat hindi tayo magiging katulad ni Maria, pero alam nyo, bilang mananampalataya, dapat lang din panghawakan natin ng walang pagdududa ang salita ng Diyos. Na kung anong sinabi ng Diyos, bagamat minsan mahirap nating unawain yan. Bagamat minsan parang, di ba? Babalik akong muli. Di ba? Second coming. Alam na, pinanghawakan natin yan. Pero, kailan? Hindi natin alam yung kailan. Paano babalik? Hindi rin maliwanag. Basta ang sabi, parang magnanakaw daw. Magugulat ka na lang. Pero ano sinabi ng Diyos? Paghandaan mo. Kasi mangyayari talaga yan. Yun yung panghahawakan natin. Alam natin mangyayari. At panghahawakan natin yun. Ang tanong, pinanghahawakan nyo ba? Hello? Alam nyo, ang tawag nito, gusto kong i-encourage na dito sa ating church, pag tinatanong tayo ng pastor, dapat sumagot tayo ng amen. Alam nyo kung bakit? Kasi kaming mga pastor, gusto namin talaga maging maliwanag sa inyo hanggat maaari. Na alam namin na nakikinig at tumitimo sa inyong mga puso yung pinapakinggan nating salita ng Diyos. Uulitin ko po, naniniwala po ba tayo sa mga pangako ng Diyos? Amen. Do you take Him at His word? Sabi nga sa English, talagang kung ano sinabi niya, yun na yun. Nakataga na yun sa pinakamatigas na bato. Mangyayari talaga yan. Gagawin niya talaga yan. Okay? Sabi nga sa English, Christian life is lived believing that the Lord does what He says. Narinig niyo yun? Gagawin niya kung ano sinabi niya. So yun ang ipinapahayag ni Maria dito, na dapat tayo din ganun. Then sabi nga natin, pang-anim, siyempre, sa katapos-tapusan, ang pinakasummary talaga na ipinapahayag dito ni Maria ay yung tinatawag nating gospel. O sa dalawang salita, good news. Sa Tagalog, ebanghelyo o mabuting balita. Na kumbaga bilang mananampalataya, ito po talaga yung ating pinanghahawakan. Ito po talaga yung dapat na maging gabay ng ating buhay, yung itinuturo ng Panginoon sa tinatawag nating ebanghelyo. Na ang Diyos ay nangako sa kanyang bayan, sa mga mananampalataya sa kanya, na sila ay kanyang bibigyan ng kaligtasan. Yung tinatawag nating redemption o pagtubos sa kasalanan. Kumbaga dito sa kanta ni Maria, makikita natin na yung lahat ng mga sinabi ng Diyos na may kinalaman sa pagliligtas, na sabi nga natin, noon pa man, ipinangako na niya, at sa buhay ni Maria ay nakikita niya talaga na ito na yun, tinutupad na yung mabuting balita na ipinangako ng Diyos. So bilang Kristiyano, masasabi natin mananampalataya po tayo, kailangan din talaga na maunawaan natin ito. Kailangan din talaga na maging maliwanag sa ating buhay ito. At hindi lang maunawaan, kung hindi, kailangan din talaga natin itong panghawakan. At pag pinanghahawakan natin ito, dapat nakikita din talaga sa ating buhay. Hindi lamang sa salita, kundi sabi nga natin, maging sa gawa. Na pag sinabi nating ebanghelyo kasi mga kapatid, hindi lang basta mabuting balita, may ginawa ang Diyos na maganda, pagliligtas, kundi ulitin po natin na itong mabuting balita, ang tawag din natin dito ay
biyaya ng Diyos. Ano yung biyaya? Na ang kaligtasan, pag sinabing ebanghelyo mga kapatid, ang kaligtasan ay gawa lamang ng Diyos. Wala po tayong gawa, wala po tayong kinalaman dyan. Wala po tayong magagawa dyan para iligtas yung ating sarili. Wala tayong bahagi kahit kaalikabok, kahit gatiting. Gawa talaga ng Diyos yan. Yan ang ebanghelyo, yan ang kaligtasan. Yan yung ipinapahayag ni Maria dito. Ano? It is God's initiating mercy to us in Jesus, by which He forgive us and pardon us and accept us. Ano? Na kung tutuusin, wala naman pong karapat-dapat sa atin na bigyan yan. Yeah. Kung hindi kaya lang tayo nakaranas niyan, dahil naawa ang Diyos sa atin. Matatawag po natin na yung katuruan na yan ay ang basihan o ang pundasyon ng buhay Kristiyano. Kung hindi mo pinangahawakan na gawa talaga lahat ng Diyos ang kaligtasan, hindi ka pa Kristiyano. Dapat pinanghahawakan mo yan at isinasabuhay mo yan, hindi lang sa salita, kundi dapat nakikita talaga sa buhay mo. In short, ang sinasabi dito ni Maria, ang ating Diyos ay ang Diyos na matapat. Our God is faithful. Wala siyang ipinangako, wala siyang sinabi na hindi niya gagawin. Magbalik-baliktad na ang mundo, magunaw na ang mundo. Sabi nga, di ba? Pero ang salita ng Diyos ay hindi maglalaho na hindi matutupad. Okay. So sana ang Panginoon ang patuloy na magtanim ng mga katotohanan iyan sa ating mga puso. Kaawaan tayo ng Diyos sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, salamat nga po sa mga katotohanan na inyo pumuling ipinahayag ngayon sa pamagitan nga ng buhay ni Maria na nawa ay kaawaan nyo nga rin po kami. Na sa aming mga pang-araw-araw nga po na pamumuhay ay tunay nga pong lumago kami na sinasaliksik, pinagsisikapang alamin ang inyong salita at higit sa lahat na ito nga po ay aming mapanghawakan, Panginoon, at maisabuhay para sa inyong kaluwalhatian. Tulungan niyo po kami, Ama, sapagkat alam niyo po na mas madali sa amin ang magreklamo, mas madali sa amin ang manisi o tumingin sa iba sa halip na tingnan namin yung biyaya na ipinagkaloob niyo sa amin at pasalamatan ka, Panginoon. Kung kaya't kaawaan niyo nga po kami na lumago nga kami sa kung papaano nga lumago ang batang ito. Na sa kanyang murang edad ay lumago na po siya, nag-mature na siya ng ganito. Nawa, Panginoon, marami na sa amin ang matatanda na po dito. Ngunit sana tulungan niyo kami na mag-mature din po kami sa aming pamumuhay sa inyo. Sapagkat ito po ang nararapat sa amin bilang inyong mga anak. Kaawaan niyo kami ngayon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.